Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Hello po muna kay Frederico Marco, Liway ng Jordan, Imelda Manansala, hello po sa inyo. Sir Louie Robles, matagal po nating kasama dito sa devotions po natin, and Michael Morgado. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Now, yung devotion po natin ay pinakahuli na po na devotion natin para sa ating topic na My Whole Family for Christ. Yung isang buong pamilya po natin, ino-offer natin sa ating Panginoon, walang maiiwan, walang maliligaw. So, ipanalangin po natin husto yung bawat miyembro ng ating pamilya, no, ibabad natin sa panalangin. Kung meron tayong mga miyembro ng pamilya, kapatid, kamag-anak, magulang na wala pang pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo, ibabad natin sa panalangin, idulog natin sa Panginoon, palambutin ng Panginoon yung kanyang puso hanggang siya ay makasumpong ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Na yung pag-uusapan po natin ngayon, matatagpuan po sa 1 Peter chapter 4 verse 8. Sabi po rito, above all, love each other deeply because love covers over a multitude of sins. Sa Tagalog po, higit sa lahat, magkaroon kayo ng maningas na pag-ibig sa isa't isa. Sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. So, napakaganda pong paalala po sa bawat isa sa atin. Now, yung unang po nating katuruan ngayong umaga, bitterness robs us of precious time with our family. Ito pong talatang pinag-aaralan natin ngayon. Ito po ay patungkol sa pag-iibigan sa buong pamilya. Applicable po ito sa church natin, sa ating mga samahan, sa ating mga grupo, sa ating mga small groups, especially sa ating pamilya, na kailangan magmahalan tayo, no? Maningas na pagmamahalan sa bawat isa. At yung pag-ibig natin, yan yung magiging dahilan kung bakit dapat natin patawarin yung bawat isa. May mga pagkukulang, lalo sa family, no? Meron talaga dyan matigas ang ulo, meron talaga dyan magtatampo ka, meron talaga dyan masasaktan ka. Normal yun. Kasi member ng pamilya mo yun, hindi naman perfect yung mga tao doon sa loob ng family mo. Meron talagang sakitang mangyayari dyan, kaya nga kailangan ng pag-ibig. At yung pag-ibig, yan yung kinakailangan mo sa oras na yung mga tao sa paligid mo gumagawa ng mali. Lalong mas kailangan ng pag-ibig. So, yung bitterness, yung hindi pagpapatawad, yung ginawan ka ng mali, sinaktan ka, tapos hindi ka makapagpatawad, bitter ka sa parents mo, bitter ka sa kapatid mo, bitter ka sa asawa mo, sinasayang nito yung oras natin, yung precious time natin with our family. Now, let me illustrate. Ito pong napakinggan ko po sa isang sermon, no? Itong patungkol kay Otto tsaka kay Katayama Yumi. Sila po ay siguro after ng kasal nila, nagkaroon sila ng tampuhan. After a while, etong si lalaki, si Otto, hindi niya kinausap yung asawa niya. And guess what? Gaano katagal? For 20 years. 2 dekada. Hindi nga ganun kalalim yung pinag-awayan nila. Simpleng bagay lang eh. Etong si babae, nagkulang lang ng attention dito kay lalaki. Nagtampo na. 20 years. Normally, ang babae ang hindi nakikipag-usap sa yung pinakakapangyarihan ng babae, silencer. Silencer. Hindi ka papansin no? Kahit na nandiyan ka, kakausapin niya na yung aso, pusa, mga halaman, pero ikaw di ka niya kakausapin. Papakita niya talaga na hindi makipaglaro sa mga anak mo yan, pero ikaw di kakausapin. Normally, ganun yung mga babae, pero this time yung lalaki, hindi kinausap yung babae for 20 years. Isipin niyo po yan. Yung precious time nila together as husband and wife. Pagpalagay na lang nating 20 years old sila during this time. 40 years na bago pa sila nag-usap. 20 years of their time. Precious time. Hindi sila nag-usap dahil lang sa simpleng tampuhan. Yung bitterness po, it robs us of precious time with our family. Minsan tinatawanan natin itong mga ganito, parang sobrang tindi naman ito. 20 years, di mo kinausap yung asawa mo. Tapos nandun lang sila sa loob ng tahanan, may 3 silang anak ha. Yung si lalaki, kinakausap yung mga anak, pero si babae, hindi. For 20 years.
So, minsan nakakatawa kung isipin, pero minsan ganun rin tayo, nag-a-excite rin tayo ng oras. Marahil isang buong araw, 2 araw, 1 linggo. Hindi natin kinakausap yung mga mahal natin sa buhay. O yung asawa natin, 2 araw na, di pa natin pinapansin. O yung mga anak, hindi pinapansin yung magulang, ilang taon na, hindi pa tinetext dahil sa matinding tampuhan. Sayang po yung precious time. Nilikha tayo ng Diyos to be one family, to live together as one family. Huwag po nating hayaang nakawin ng bitterness yung time na na-enjoy na sana natin kung nagpatawaran lang tayo. Pangalawa po, Christ's love and forgiveness restore our relationships. Alam niyo po saan po tayo huhugot para makapagpatawad, para umibig? Kay Kristo po. Kasi si Kristo po yung nagmahal sa atin, pinatawad tayo ng Panginoong Jesucristo. Sino tayo para hindi magpatawad sa iba? Sino tayo para hindi ibigay sa iba yung natanggap natin sa ating Panginoon? Minahal ka ng Panginoon, kapatid. Inibig ka, pinatawad, ni-restore yung relationship mo sa Kanya. Sino tayo para hindi ma-restore yung relationship natin with our kids, with our parents, with our loved ones? So, kanino tayo huhugot ng lakas? Kay Kristo lamang po. Christ's love and forgiveness restore our relationships. Now, kung meron ka isang taong hindi mo kayang patawarin, talagang hirap na hirap ka, kapatid, tumingin ka na lang kay Kristo. Si Jesus mismo, tingin ka sa Kanya. Kung nagdadahilan ang Panginoong Jesucristo at sasabihin niya, antindi ng kasalanan mo, hindi rin kita mapapatawad. Kung magdadahilan lang ang Panginoong Jesucristo, pwede naman na hindi kanya patawarin Pero pinatawad kanya dahil sa kanyang mayamang biyaya. Why not give the same forgiveness to other people? No? Humugot tayo sa Panginoong Jesucristo. Wala po tayong excuse para hindi magpatawad. Number 3 po, love and open communication overcome multitudes of sins. Yung pag-ibig po, kaya niyang matakpan, kaya niyang isantabi ang kahit anong alitan, pag-aaway, kung hayaan lang natin na manaig yung pag-ibig. And of course, kasama yung open communication. Ito kasing si lalaki, talagang sinayang niya yung 20 years ng marriage nila. No? Isang beses ka lang mabubuhay sa mundo, nag-aksaya ka pa ng 20 years doon sa marriage nyo, di ba? Yung iba sa atin, 1 araw, 2 araw, iba 1 linggo, 1 buwan, yung sinasayang. Mga kapatid, open communication. Wala pong problema, gusot, alitan na hindi madadaan sa usapan. So, let's keep our communication open. Alam niyo yung merong palitan na hindi nagsisigawan, hindi nagsasakitan ng palitan ng masasakit na salita. Open communication. Sabihin mo, ba't masama loob mo? Sabihin mo rin, mo yung kausap mo na sabihin mo yung sama nila, pakinggan mo, magpalitan kayo ng mga sasabihin at pakinggan nyo isa't isa. Open communication. Samahan nyo ng matinding pag-ibig. Sabi rito, maningas na pag-ibig sa isa't isa. Kapag yan po ang pinairal natin, love and open communication, malalampasan po natin kahit anong gusot, alitan at samaan ng loob. Sa mga kapatid, unang-una, huwag po nating aksayahin yung oras natin sa samaan ng loob sa galit. Siguro ito yung isang bagay na na-master ko na. Ayoko mag-aksaya ng emotion sa galit, samaan ng loob. Sana lahat tayo, ma-practice po natin yon. Bitterness robs us of precious time with our family. Christ's love and forgiveness restore our relationships. Love and communication overcome multitudes of sins. So ano po yung application po natin dito? Number 1, save our relationship while we still have time. Yung iba sa atin, hindi ka nakausap ang anak o hindi ka nakausap ang magulang o hindi ka nakausap ang kapatid. Malayo kayo sa isa't isa. Malayo na kayo sa location, malayo pa kayo sa puso. Di ba? Save our relationship while we still have time. Lalo na kung matanda na yung magulang mo, matanda na yung mga kapatid mo, matanda na yung mga kaibigan mo, or mga churchmates mo, I-save natin yung relationship natin. Isalba natin. Sa papanong paraan, open communication. Kausapin mo, mag-start ka ng conversation. Hanggang sa kung kailangan
mag-sorry kayo sa isa, do it. Magpatawaran kayo. Save our relationship while we still have time. Kasi kung matanda na, lalo na pag matanda na, sayang eh. Baka mamaya, who knows? Kuna ni Lord ang isa sa inyo or mawala na yung mga mahal natin sa buhay. Ang pagsisisi, laging nasa huli yan. Huwag na po nating antayin pa na mawala yung mga mahal natin sa buhay or mga kamag-anak natin, kapamilya natin, na hindi man lang natin nakakausap. Pangalawa po, forgive through Christ and for Christ. Ito po yung pinakamahalaga sa pagiging Kristiyano. Life is not about us. Yung buhay natin, hindi na yun patungkol sa galit natin, sa manang loob, anong nararamdaman natin. Yung buhay natin, patungkol na yun sa Panginoong Jesucristo. Kaya po tayo required. Hindi po ito suggestion ng Diyos na, Russell, magpatawad ka. Suggestion lang. Yung forgiveness, it's a command in the Bible. Something that we are required to do. So when the Bible says forgive, it's not a suggestion. It's something that we have to do. So forgive through Christ. Tayo po ay magpatawad sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Bakit sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo? Kasi kay Jesus lang tayo kukuha ng lakas para magpatawad. Kung paano tayo pinatawad ng ating Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, ganun din tayo magpapatawad sa iba. So, forgive through Christ and for Christ. Again, life is not about us. It's not about our feelings. Ang mundo hindi umiikot sa atin, sa ating buhay. Ang mundo natin, maging ang ating mga sarili, maging ang ating mga relationships, lahat ito umiikot sa Panginoong Jesucristo. The world revolves around Jesus Christ. So, pag nagpatawad tayo sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo at para kay Kristo. Kaya wag na nating isipin yung sarili natin or wag mo na isipin yung taong kasamaan mo ng loob. Kahit di mo na isipin yun eh. Isipin mo na lang si Kristo. Lord, this is not about me. This is not about that person. This is all about Jesus. Gagawin ko to para sa Panginoong Jesucristo because I love Jesus. And number 3 po, overcome deep wounds with deep love. Ikaw ba ay nasugatan ng matindi? Matinding sugat na nagawa sa'yo. Kaya mo lampasan yan sa pamamagitan ng malalim na pag-ibig ng Diyos. Ang lalim ng pag-ibig sa atin ng Diyos. Kaya kaya nating magmahal ng kapwa because of God's love. So, sa pamamagitan ng malalim na pagmamahal sa atin ng Diyos at malalim na pagmamahal natin sa ating kapwa, kaya nitong matakpan yung malalim na sugat na dinulot sa atin ng ibang tao. Sabi po sa mga talatang pinag-aaralan natin, above all, love each other deeply. Kaya mo pala dapat mahalin yung kapwa mo ng malalim, asawa mo, anak mo, membro ng pamilya mo, membro ng church mo. Kaya pala kailangan mahalin mo sila ng malalim. Kasi pag nasugatan ka ng malalim, kayang i-overcome. Sabi dito, because love covers over a multitude of sins. Kahit ano pang mga kasalanan yan, kahit ano pang sama ng loob ang dinulot sa inyan, kaya mong ma-overcome with deep love. So, overcome deep wounds with deep love. Tanong kapatid, malalim ba yung sugat na dinulot sa ng ibang tao, ng mahal mo sa buhay, kapatid mo? Lampasan mo yan. Overcome that deep wounds with deep love. Especially yung deep love of God for us. So, save our relationship while we still have time. Forgive through Christ and for Christ. And overcome deep wounds with deep love. Para po sa ating discussion, how can we practically overcome deep wounds with the deepest love of Christ? Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. At para naman po sa ating panalangin, samahan niyo po ako. Heavenly Father, thank you for your boundless love and grace. Help me to love those who hurt me deeply as your word instructs. May my love cover a multitude of sins. Fill my heart with compassion and patience so I can reflect your love to my family. Guide me to live out this love daily.
showing the world the power of your transforming grace. In Jesus' name, I pray. Amen. So patuloy po na i-offer natin yung ating mga pamilya sa Panginoon. Let's continue to pray for our whole family. Lahat dapat to kay Kristo, no? Kahit nagkaroon tayo ng kasamaan ng loob, now is the time to forgive. Balik tayo lahat, buong pamilya. My whole family for Christ. Salamat po sa katuwang natin sa devotion natin na ito, si Brother Edwin. Maraming salamat sa iyo, kapatid. At kung kayo po may natutunan sa devotion na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. para po sa ating panibagong series. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.